Hi guys! For today's video, gagawa ako ng kimchi! So tara, samahan mo ako gumawa at ituturo ko sa'yo kung paano gumawa ng masarap na kimchi. Pero bago ko simulan gumawa ng kimchi, syempre dapat mag-breakfast muna ako. Pagkagising ko nga kasi kanina, dumiretso na ako sa palengke kasi alas 10 na, medyo late na akong nagising at baka wala na akong maabutan sa palengke. Buti na nga lang meron pa akong naabutang kare-kare kasi pag mga ganong oras, wala na akong naaabutan. After ko nga mag-breakfast, nagpahinga lang ako konti, tapos ayan, huhugasan ko na yung mga kailangan ko para sa kimchi. Ito nga pala yung onion leeks na maliliit lang. Favorite ko kasi ito gawing kimchi kasi ang sarap niya talaga, lalo na sa fried egg. Mabusisi nga lang ang paggawa ng kimchi at saka takaw oras talaga siya dahil sa paglilinis pa lang, ay nako, sobra na yung magugugol mo na oras. Tapos ayan, nililinisan ko lang siya. Pag natanggal ko na yung mga buhangin, mga 3 beses ko pa yung babanlawan para sure na malinis yung ating onion leeks. Medyo may kahirapan rin kasi tanggalin yung mga lupa-lupa, kaya naman talagang nililinisan ko siya mabuti. Ayaw ko naman kasi na meron kaming makakain na lupa kapag nagawa ko na tong kimchi. At saka pag medyo may dumi kasi na natira, madali siyang masira. So after kong malinisan yung mga onion leeks, syempre nilinisan ko rin yung planggana na paggagamitan ko. Diyan ko kasi ibababad yung mga onion leeks na nalinisan ko na at lalagyan ko na siya ng patis. Patis nga pala yung pinagbababaran ko nito para hindi siya masyadong lumambot at medyo crunchy pa rin siya. After ko nga pala maibabad ang mga onion leeks, ayan, ready ko na rin yung mga napa cabbage or sa atin is pechay bagyo. Hinugasan ko na rin yan guys ng mabuti at hinati ko lang siya sa gitna dahil kami lang din naman ang kakain. Pagkatapos ay nilagyan ko na rin siya isa-isa ng asin, tapos nilagyan ko ng konting tubig. So ibababad ko yung onion leeks at yung napa cabbage for 30 minutes. So habang nakababad yung onion leeks at napa cabbage, syempre hiwain ko na rin yung mga iba pang ingredients na kailangan natin sa kimchi. Dahil wala nga ako nabili na Korean radish, pinalitan ko na lang siya ng lemongrass. Pwede rin naman yung labanos natin, pero kasi mas prefer ko yung Korean radish kasi yun yung mas bagay sa lasa ng kimchi. Para sa akin kasi medyo nag-iiba yung lasa kapag yung radish lang natin dito. Pagkatapos ko nga mahiwa yung iba pang ingredients, ayan, i-check ko na yung mga binabad natin. Nasugat pa nga ako dyan kaya pinapakita ko pa. At ang sakit in fairness Tapos ayan na, chinek ko kung sakto na nga ba yung kunat ng cabbage natin. Tinikman ko na rin para mas ma-sure ko kung okay na ba siya. So mga 10 to 15 minutes ko na lang kailangan ibabad yung cabbage kaya sinama ko na yung carrot, lemongrass at yung malalaki na onion leeks para medyo umalat-alat rin sila. Pagkatapos nga i-check ko na rin yung mga onion leeks natin na maliliit na binabad ko sa patis at tinikman ko na rin para ma-sure natin na okay na rin. Dahil nga okay na yung mga primary gulay natin, ayan, pinapakita ko na sa inyo yung mga ingredients at pampalasa na gagamitin ko para sa kimchi. So ito nga pala yung brand ng ginagamit ko at make sure na red pepper powder siya para naman hindi maputla yung magiging kimchi natin. Meron kasi ako nabiling ganyan dati na hindi masyadong mapula. So naglalagay din ako ng gochujang, sesame oil at sesame seed at naglalagay rin pala ako guys ng peanut butter. So ito na yung nagiging pampatamis ko sa ating kimchi. Hindi na ako gumagamit ng sugar. Gusto ko rin kasi yung parang may nalalasa-lasahan ako ng peanut kaya naglalagay ako ng peanut butter. Tapos ayan na nga, i-blender ko lang sila lahat. So sa mga magtatanong kung bakit naglalagay ako ng apple, isa rin po yan sa ginagamit ko na pampatamis. Kasi nga po hindi na ako naglalagay ng sugar. And para sa akin kasi mas masarap kapag ang ginamit na pampatamis is apple, especially kapag nakachamba ka na. Yung apple na mabibili mo is matamis talaga. Pagkatapos nga ay naglalagay rin ako ng patis. Ito yung pinagbabaran kanina ng maliliit na onion leeks. So ayan na yung ginagamit ko na pampaalat. Hindi na rin kasi ako naglalagay ng asin. Para sa akin kasi mas maalat kapag asin yung ginamit. At saka binabad na rin naman natin siya sa asin kaya goods na yung patis. Pagkatapos nga ay naglagay na rin ako ng 2 kutsarang gochujang. Pwede nyo na rin naman skip yan, pero ako kasi mas gusto ko yung maanghang na kimchi kaya naglalagay ako. Tapos syempre tinitikman-tikman ko kung okay na ba yung lasa, and kapag okay na, ihahalo ko na tong So yung tawag ko dyan kasi yung paggawa niyan is parang gumagawa ka lang talaga ng pero cornstarch and water lang yan.
Pagkatapos nga ay ihalo ko na yung mixture na ginawa ko kanina sa na ginawa ni tita, and ihalo-halo lang yan. At dyan ko na rin ilalagay yung chili flakes. So, dinamihan ko na rin kasi nga gusto ko spicy talaga. So, ayan, mekos-mekos mo lang, ganun. And then, maglalagay lang ako ng mga konti-konti pang mga pangangailangan natin dyan. Syempre, secret na yon. Bahala na kayo magdagdag kung ano yung mga panlasang idadagdag nyo, ha? Pero ako, hindi ako naglalagay ng magic sarap at betchin, guys. So, wag na wag kayo maglalagay nun kasi mag-iiba yung lasa. Hindi na siya authentic na kimchi. So, tikiman time na muna bago ko siya ilagay sa mga gulay. And, approve naman. And, pasok na pasok yung lasa. Ako kasi guys, medyo masela na ako pagdating sa kimchi kasi yung ibang nabibili natin dyan sa labas is hindi na talaga siya lasang authentic na kimchi. Kaya pag sinisipag-sipag ako, talagang gumagawa ako ng kimchi para naman mas tipid at mas marami pang nagagawa. So ayan na, nilalagyan ko na yung mga onion leeks na nagawa natin na mixture. So ayan lang, ibababad mo lang siya ng ganyan. Tapos, ayan na. O, diba? Sa tingin pa lang is masarap na talaga. Pagkatapos kong babara ng mixture yung ating leeks, ayan naman, hinalo ko na yung carrots, yung lemongrass, at malalaking onion leeks na natira na mixture para naman yan sa napa cabbage natin. O, diba? Ang sarap! So, ayan na yung napa cabbage natin. Binanlawan ko yan twice para naman hindi masyadong maalat. At ayan na, maglalagay na ako ng mixture sa napa cabbage. So, parang nagbubukas lang ako ng pages ng books tapos lalagyan ko yung bawat pahina ng ating mixture. Tapos goods na siya. Tapos ilalagay na natin siya sa container. So, ayan lang yung ginagawa ko paulit-ulit. Kung makikita nyo, ganyan lang siya. Para mas masarap, wag yung tipirin yung paglagay, damihan nyo para pag naibabad siya talagang manuot sa gulay yung lasa ng ating mixture. So, pagkatapos ko lagyan yan isa-isa, ito na ang ating mga kimchi. So, naglagay lang din ako ng sesame seeds para naman mas masarap siyang tignan. O, diba? Ang sarap. So, pagkatapos, iiwan lang natin siya dyan ng 30 minutes to 1 hour bago natin siya ilagay sa ref. And then, pwede na siyang kainin. Perfect na perfect nga to iside sa mga fried dishes, especially sa fried egg, guys. Kaya kung mahilig ka rin sa kimchi, ano pang hinihintay mo? Gumawa ka na rin. So, ayun lang. Salamat sa panonood.